time na yan, yung naano ng mga pasahero. Yung sa likod ko nga nabasag yung salamin ng mata niya. Mabuti ako, hindi ako nagsalamin noon. Kung Ay. nagsalamin ako noon, gumamit ako ng eyeglass. Talaga, basag din siguro mata ko. Dito po, natamaan dito sa gilid. Sa gilid. Opo, kaya nagkaroon ng yung epekto dito na yung nakuan yung sa puso ko. Hello mga kaging mo, welcome back to my channel. Ito tayo ngayon naglalakad. Mayroon palang inilapit sa atin. No, lumapit sa atin dahil nga daw ay kanyang nanay ay may sakit. Tapos wala pong permanent na trabaho itong taong ito. Kaya try nating puntahan at bisitahin, kumustahin kung ano po ang maitutulong natin mga kagimo. Shout out po kay Mami Anits Bower at maghahatid tayo ng lingap sa ating mga kababayan. Thank you. Tara. Ayan, naglalakad po kami dito mga kagimo. Dahil rough road po papunta doon. So nilalakad po namin. So ayan. So hindi hingalin tong aking kasama dahil sa lakas kasi kumain aray ko ayun, kaya sa takbuhan wala hindi uubra ito. Ayan, abangan nyo po ang kwento nito nga mag-ina ay may sakit daw po kaya try natin. Balita ko na hospital. Na hospital? Kaya pala humingi ng tulong kasi Na-confine si nanay. na-confine. So kailangan nating bisitahin, no? Malay natin makatulong tayo, no, or ano pa, no, kahit comfort, di ba? Kaya ayan mga kagimo, ay habang naglalakad tayo ay medyo hiwalay mo muna dahil ang daan po ay medyo matubig, wala man siyang putik pero matubig lang. Ayan. Saan? Bitin natin mamaya, tag-isa tayo. Yung bato? Bigat ng bato. Tambak natin doon. Nasaan? Pag itinatabi nga ng ganyan, kasi nakaharap sa gitna. So, ang sarap sa pakiramdam, lalo na lagi tayong may pera, no? Pag may lumapit sa atin, hindi natin mahindian dahil nga mayroon tayong maibibigay. O dahil pinagalubuan tayo ni Mami Anits ng tulong sa ating mga kababayan, di ihandog natin. No, huwag nating itago. Huwag nating gayahin yung mga kurap sa flood control. No? Ipakita pa rin natin na magiging tapat po tayo sa ating mga kababayan. Pag may binigay na pondo, gamitin sa tama. Oo nga. Hindi binubuisa. Pag may pondo, dapat ibibigay. Kung ano yung binigay na para sa'yo, mapakontento ka kung binigay na para sa'yo. Ayan na, dito na tayo. Madami ka palang sasakyan dito Mayaman pala kayo Dito na kayo nakatira ngayon. Ito yung cluster naman na ito. Hello pastor. Hello po. Magandang hapon po, Nay. Kumusta po kayo? Hindi na mabubuksan to? Ha? Hello po, Nanay Rani. Matagal-tagal tayong hindi nagkikita Kumusta na po yung bahay nyo doon sa unang punta ko? Na was out yun ng yung malakas ng bagyo nung yun last year.
Na-wash out nung bagyo? Oo, yung bagyo po yun na ano. Ay, yung ang iba dami yung mo palang tuta dito. Pamimigay po namin yan. Diyan na nga po. Ano, puro lalaki? Isa lang po ang lalaki. Ay, isa lang ang lalaki. Maraming babae. Ah. O ano nangyari dun sa bahay mo dati? Yun po, na ano naman, kasi gawa nga ng, imagine ano yun, 4 years na yun doon kami. Ha? 4 years Oo, na kayo Hindi doon? kasi maiwasan kasi malambot ang lupa doon. Oo. Doon talagang kuan doon. Doon Ah. pa ngayon talagang, kaya pinalipat kami ni Pastor dito. Hindi ko na kaya pong umakyat noon doon kasi nga na last year na 2024 March, mahal na araw, Mm. na ano po ako nabundol ako sa loob ng bus. Nabundol ka? Opo, sa loob ng bus, doon ako na ano, na kuan, yung panggang hindi man, sa likod ng kuan, ng driver, yung bus dyan na ano, nagbiyahe ng Cubao. Oo. Kasi po may ano ako noon, may time na mag-tutor ako noon Mm. doon sa New Manila, Mm. Cubao. Anak ng hapon ang tuturuan ko. Ngayon po talagang ano po yun, hindi man po kasalanan ng driver pagbundol dahil ano biglang ano lang preno para Ah. maiwas lang po doon sa may ano yung Nakatayo ka ba? hindi po nakaupo sa likod po ng ano. Usually yun talagang upuan ko sa likod ng Sa likod. driver. Oo. Opo, kasi may mga gamit akong dala, sa mga Bible, dala ko mga notes, mga kuan ng bata, libro. Mm. Pagtuturo ko po, yung time na yun, na talaga pong aksidente lang siguro. Naiwas lang po kami sa may badya na may mga estudyante din. Ah. Yun na nga po, hindi niya kasalanan. Kaya doon, time na yan, yung naano ng mga pasahero, yung sa likod ko nga nabasag yung salamin ng mata niya. Mabuti ako, hindi ako nagsalamin noon. Kung Ay. nagsalamin ako noon, gumamit ako ng eyeglass. Talaga, basag din siguro mata ko. Dito po, natamaan dito sa gilid. Sa gilid. Opo, kaya nagkaroon ng yung epekto dito na yung nakuan yung sa puso ko. Mm. Karoon na pong konting sa awa ng Diyos ngayon. Even, kuan naman, okay lang naman. Hindi ka na nakakalakad o nakakalakad Hindi po, pa? nakakalakad pa po ako. Mm. May lakad ako. Sumitungkod. Ilang taon ka na nga ulit na medyo nakalimutan ko na yung dating interview ko Ilang taon na nga po ulit kayo? Ano yun? Ngayon. 77 noon, ngayon 79 na po. Dalawang taon na pala akong hindi nakakabalik, Ano nga no? po, pagkatapos ng Bible study, hindi ko po akalain na yung na bigla lang akong siguro yung overpatig na sabi nila abuso raw ako sa katawan ko. May pagkain pa akong dala, galing ko dito. Mm. Tsaka si Pastor every morning may nagbibigay ng budget para pagkain sa amin. Mm. Doon po niya kinukuha sa at least ng meron akong konting tulong kahit papano si Pastor. Tapos yung yung hindi ka na nakapagtrabaho ngayon. Ang trabaho ko lang po ngayon, nag-aasip po ng mga taong lalo na sa senior na Mm. nagpapatulong ng nila. Opo, yun naman lang. At pagkatapos yung sideline ko, yung pag-tutor sa bata. Ngayon sige ka pa rin trabaho? Sabi ng doktor, kailangan po na ma-maintain muna po yung ko, lakas ko. Mm. Kakain ako. Sa ngayon po, ang kinakain ko nga hindi ko po matiis lugaw sa Mm. Doon sa maganda po naman mga ng mga doktor sa akin po. Mm. Lalo na, ang laki po ng tulong po ng mayor dito kasi po, lalo na para sa akin, wala pong nagsusuportang yung anak ko, Mm. ano pa naman ni Glenn, minsan mag-tutor siya, minsan hindi. Mm. Yun na nga lang po. Si Glenn pala anong madalas niyang trabaho para pang support sa inyo? Ang lang po sa kanya, yung may tawag sa kanyang tutor, minsan may naghango siya ng lako-lako lang ng may magpalako sa kanya. Yun na nga lang po ang personal mystery pa na sa po siya tumutugtog sa namin sa tuwing umaga ng devotion namin, Bible study. Ano po ang dahilan? Nakaraan kasi naikwento sa akin na hospital ka daw. Opo. Ano po ang dahilan? Yun nga po, pasma at saka yung nagkaroon ako ng pulmon nga po. Ah. Dahil yung ulan, di ba, pag
lumalabas ako dito mga 1 o'clock, Mm-mm. 12:30, ganun. Mm-mm. Pa-diretso na rin pa ako sa may City Hall ng Cubao. Doon na po nag-a-assist ng mga nagpapasay sa akin ng mga lalo na senior. Mm-mm. Yun ang laking tulong ko sa kanila din na ay yung mga ayuda nila, mga senior citizen na hindi po na yun na nga po usually yung ganyan po, hindi man ako humingi po sa kanila ng tulong, tumulong lang po ako sa kanila. Yun na nga lang pong ano ko. Kasi siyempre, alam ko naman si Lord hindi nagpapabaya sa akin. Kahit Tama, paano. amen. Oo. Alam Talaga. ko yun. Yun nga lang po. Ibig sabihin, maraming blessing na dumating sa buhay mo Yun, ngayon. nandun na ako talaga sa ospital. May gabi pa nga di ba ang lakas-lakas ng bagyo ulan. Ay hindi man ko makakain sa mga dinala nila dahil bawal sa akin kumain ng kasi hindi ako natutunawan. Oo, lugaw lang every morning, lugaw. 7:30 deliver ng lugaw. Hindi rin si Glenn mamakain doon dahil hindi naman para sa kanya yun, iba sila. Kaya yun, ang pag-uwi niya dito. Di hanggang ngayon na lugaw ka pa rin. Ay hindi na po, Hindi. makakain na po ako ng hindi naman siyadong kagaya ng siumay, gano'n. Nakakain ka na Pero nun. huwag na yung matigas lang, yung talagang hindi na nadadigest. Oo. Kaya lang po, makain na po ako. Kala ko lugaw pa rin hanggang Hindi ngayon na eh. po, kasi paano ko lumakas naman palaging doon. Okay na, sabi ng doktor sa akin, huwag lang po ako magpapabaya na naging, yung imbis na mag-lunch ako ng 11:30 to 12, kagaya dito, ginagawa Kasi dito. kung lugaw pa rin. Alas 3 na po ang ko, yung pananghalian, kung may baon ako. Kaya po para bang kaya minsan yung baon, naibalik ko rin dito. Kasi kung naglugaw-lugaw ka pa rin hanggang ngayon, pwede tayo humingi ng tulong doon kay Lini Robredo. Po. Kasi nagaano po ng lugaw yun eh. Hindi, joke lang po. Pinatawa lang po. Hindi naman. Makakain ko din naman yung lugaw. Ano po ang maitutulong namin sa inyo? Ayun nga lang po. Humingi kasi ng tulong si Glenn sa akin ngayon eh. nga Noong nakaraan kasi wala po akong maitutulong sa inyo kasi wala po talaga ako eh. Gusto ko lang po ma-maintain yung gamot ko. Ano po ang mga Kasi gamot ninyo? Yung 4 to 5 pinapasok sa? Oo, yung anong pangalan yung Mayroong pinapasok sa puwet. yung po, para makapaglabas lang yung Kasi hindi po siya nakakadumi. Kaya hindi ako makadumi. Kaya muna ako ng pagkain na yung Ayun. gusto kong kumain ng talaga. Lalo kumain ng halimbawa. Ibig sabihin, matigas ang yung Oo nga po. yung pupo mo. Tapos hindi makakalabas. Pag hindi po siya inanahan sa ng ayun. Nilalagyan. Anong pangalan nun? Meron yung Respiratory? Ha? libro sabi ni Ma'am, tama. Ano? Suppository. Yun nga Ayan, po. yun po nilalagay. Mahal. Magkano po yung isa nun? 70 lang po. Ha? 70 lang po isa yun. 70 ang isa? Ay, ilang gamit yon? Ano po? Di ba po, nagagamit ko lang naman yun pag yung kwan. Halimbawa po. 4 days to 5 days na makaano. Kasi sumasakit na po ang dibdib ko pag hindi ako nakakaano. Pag hindi nakapag-drain, ayun, gagamitin mo lang. Yun nga lang. Pag kung araw-araw, sir, hindi siya, kumbaga hindi talaga siya nakakadumi. Ang nangyayari, after 3 to 4 days, saka ako siya sasalpakan nun para malabas na yun. Kaya nga po, gusto kong kumain talaga ng Kasi kung wala po yun, hanggang halos 1 week, hindi talaga siya Oo, yung sa ospital nga, pag kuan, hindi ko nga nakalain na gano'n. At yung mahina daw sa amin ng doktor yung panunaw ko. So, kaya kailangan na sabi niya abuso, sabi ng doktor, abuso daw ko sa katawan mo. Pagkain, di ko initipid para. Pagkain, dinitipid Oo nga mo. po. At saka iwas na ako sa yung mga soft drinks, di na talaga. Hindi naman talaga maganda sa katawan yung soft drinks, Lalo na Nay. yung pagkabundol sa akin dito. Oh. Yung heart ko talaga ang naapto. Hindi ka nabundol na Parang tawag nito ganun kasi po may bakal dito. nauntog sa bakal ang katawan mo. Oo, sa likod ng driver. Kasi sa lakas ng impact na itapon ka doon. lumakad yan siya, nakagano lagi sa tatagay
Yung liig. Ganon, bakit? Kaya po, Mas, kasi po, masakit. apektado po dito yung sa yung yata. Nakatagilid na yung liig mo? Naku, buti sana kung kasama ka dun sa flood control na ang bibigat na ng pera sa ulo. Bilyon na kaya nagkasakit sa liig. Pag lumalakad yan, Oo. nakaraan sir. Ganyan, nakayot. Oo. Minsan hindi yun nakikita yung sasakyan. Nandiyan sa harapan Ngayon, niya. kailangan ko po Oh? yung sa buo. Mm. Yung lang talaga maintenance ng gamot ko everyday na para gusto kong makakain talaga ng gusto. Miss yan Sabi ko gagawin pagkagabi, sabaw na lang ang kailangan ko talaga. Ay di magluto tayo lagi ng sabaw. Kahit walang laman. Hindi maganda. Maganda po gulay. Pastor, Ayan. paano yun gulay? Oo. Paano ka na ng lakas dyan? Puro lang sabaw. Hanap ng malunggay. Tapos saluan lang ng konting ibang halo. Alam po. Oh, so laban lang pag-pray natin. O yun, may Panginoon naman tayo na di ba? Po, ganun. Ang buhay naman talaga natin ay Noon pag may affair sila diyan si Mami Lydia, nakakalakad pa kasi ako noon na hanggang doong kanto. Natawag talaga ako niya, "Nay, Sirani dito nga, dali mo to. Merong dito, may lugaw na buyo." Pag meron silang Kaya mo dyan ka sa naman maglakad. Tungkod ka lang. dati wala ka pang tungkod, ngayon meron na. Mabilis. Nagbabago talaga ang natin, ang katawan natin habang tumatanda tayo. Hindi ko natin sumusuko. Ganun pa rin, tiwala pa lang po sa Pagpapala mahal niya sa akin. Ikaw din, parang may nararamdaman ka rin Yan sa liig ko pa rin sir. Yung sa liig pa rin. Sa Nako, puro kayo may sakit Tapos ang hanap buhay pa nako naman. Alam mo po, Nay, Brother Glenn, ang tao talaga ay dadanas po talaga ng kalungkutan. Kahit mayayaman, dadanas din sila. Kasi tayo nga ay nabuhay sa kasalanan. So iba-ibang pagsubok na dumating sa buhay natin. Pero may Diyos naman na handang magpuno sa ating mga pangangailangan. Hindi man malaki, pero may blessing. Alam kasi ng Panginoon yung mga pangangailangan Sabi kasi natin. ng Diyos, huwag matakot kasi nandyan siya. He Mm-mm. always hear our prayer. Tama. Ito yung yung Bible ngayon na hindi lang po nasa asawa niya. Dinala ko to sa Hindi sa yan ba? Inspirational. dala ko to sa ospital. Sabi ng doktor, hindi nga natatakot si nanay. Alam mo, nanay, matatakot lang tayo pag wala tayong Panginoon. Pero pag may Panginoon tayo, hindi tayo matatakot. Kasi alam natin na ang Panginoon talaga ang siyang magligtas sa atin. Amen. Dahil ang Panginoon ay may pangako sa atin na ang taong mga sumusunod sa Kanya ay dadalhin sa Kanyang kaharian. Amen. Kaya Nay, mayroon po akong iaabot sa iyo. Alam ko na malaking tulong ito. Tanggapin mo po ito, Nay. Ito, Nay. Ayan. Nakakita pa ba kayo? Hindi na? Opo, sir. Nakakita pa po ako. Ayan po. Bali, 1,000 po yan, Nay. Bakit hindi ka pa ng pagkapolitiko? Ha? Pagka-politiko? Hindi po linya ko po yung politiko, Nay. Maraming balita. Hindi ko po yan magagawa yung mga bagay Ikaw na lang yan. talaga para ibig sabihin yung tuwag na philanthropist tumutulong talaga. Hindi ko po yan magagawa, Nay, kung wala yung mga kaibigan ko, yung mga mamis ko. Kasi meron po mga tumulong. Una talaga, ang Diyos talaga ang Number 1, Panginoon. So may mga tao na ginamit upang marating kayo, matulungan kayo. Hindi po yan galing sa Palagi akin. ka namin din inaano sa prayers, sa halilin. Minsan kasi nakikita kita doon pinamamili dyan. Sila pa yung nagtinda ng balot noon. Salamat po, Nay, sa prayer, Nay. Malaking tulong po yan dahil siyempre, alam nyo po, hindi ko naman din mabibigyan kayo ng tulong kung wala rin po yung mga sponsor natin. Yun na nga po. Ang nagbigay po sa iyo ng 1,000 ay galing po yan kay Mami Anets from Germany.
Binigay po yan niya sa akin at ikaw po yung napili ko na handugan. Alam mo Mami Anets, itong si Nanay Arani ay nabisita na po natin to noon doon sa kabilang bahay na na medyo talagang nakatagilid na rin yung bahay. Nasa ibabaw po siya ng bundok. Then naabutan po natin ng kaunting tulong na galing din po sa ating mga kababayang OFW. So ngayon ay inilapit po sa akin ulit ni Sir Glenn itong kalagayan nila dahil nga po ay galing po si nanay sa hospital 3 weeks. Alam po natin na wala po naman silang permanent na trabaho. So ito po ay pinagkalubuan po ako ni Mami Anets at napili ko po si Nanay Arani na bigyan po natin ng 1,000. Kaya maraming salamat sa iyo Mami Anets at sana ipagpalain po kayo ng Panginoon para mas marami pa tayong taong matutulungan, marami pa kayong ibang taong matutulungan sa pamamagitan ng lakas ng ating Panginoon. Kaya Mami Anets, ingat po kayo dyan. So Nanay Arani, Sali na rin namin siya sa prayer. Isama na rin po natin sa prayer ito mga kaibigan. Germany siya. Opo, na nasa ibang bansa. Lahat po ng ating mga mamis na handang tumulong na kagaya sa inyo. At isama po natin sila sa prayer na bigyan sila ng malakas na pangangatawan at biyayaan ng maraming blessing para marami pong matutulungan. Yung tuwa talaga ko, Lord, sabi ko, dami talaga pala sa paligid ko. Kasi bago po ako kumain sa kahit lugaw ang kinakain ko, pinag-pray ko yan, umiyak pa nga ako. Pinag-pray po ko yung lugaw niya. Binigay nga ni Sir Jun mo. Yun nakabili po kami ng Pampers ng time. Yung sinen ko sa GCash. Ayaw ko naman i-vlog yun dahil maliit lang na bagay. At saka sa akin na po kasi yun kaya hindi ko na kailangan i-update pa. Ito kasi galing po ito sa ating mga mamis kaya kailangan kong i-vlog. Ano kasama mo, sir? Asawa ko po. Ayun, halika muna dito. Halika. At mas bata sa'yo tingnan. Ha? Bumubuka naman yung kanyang atay. Bumubuka naman dahil mukha daw siyang bata tingnan sa akin. Mag-pray tayo, sir. Ha? Sige po. Mas maganda po yan. Ipag-pray mo kami. Yes, Lord. Nay, salamat po sa prayer na yan sa ating mga kababayang OFW. Ano po masasabi niyo po na sa nagbigay po ng ating biyaya? Napakabuti po nila. Dalangin lang po namin sila palagi. Maraming salamat po, ma'am, kung ano man ang tulong pinabot sa amin. Salamat. Gabayan lang sila palagi. Anong mga pagkukulang ang Diyos lang po nakakaalam. Sa kanilang trabaho na walang kahamakan mangyari, patuloy pa rin silang palakasin. Amen. Amen. Hallelujah. Sige mo. Salamat, sir. Sige po, salamat po. Ayan, nakapaghatid tayo ng handog ngayon. So ito po sila ay hindi po to kanilang bahay. Pinatira lang po sila dito. So isa po sila sa ating beneficiary na inabutan po ng tulong. Kaya maraming salamat po sa aking mga kaibigan OFW at imigran na niran sa ibang bansa, ating viewers dito sa Pilipinas. Shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat. At sa iyo, Mami Anets, maraming salamat. God bless.